Dante Marcoleta. Nung nainteresado ako sa iyo, yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka, your lawyering and everything, at yung performance mo sa Congress. But I was really impressed yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno, or at least yung nag-neutral ka man, pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot sa mga oligarchs, hindi ka takot sa pera nila, at ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila, hindi nila masabi at nasabi mo. Pinalabas mo ang lahat kung ano ang mali ng gobyerno dito sa ABS-CBN na sa matagal na panahon, I said, government, and even ako, na walang, ako, pinaputok ko lang yung mga mali nila, but nobody carried the name of the Republic of the Philippines, parang doon sa Kongreso, ikaw yun. And I was very much impressed, or nagtatanong ako. You are a principled man, extremely honest, with integrity, at nung nalaman ko, nakita ko yung passion mo to ferret out the truth. So kaya ako yung mismong personal nagsabi sa iyo kung sana maging senador ka, tumakbo ka. So yan ang gusto ko, manalo ka, use the passion that you have in your heart to work for the Filipino people, lalo na ako paalis na. At ako'y believe na believe sa iyo, sa totoo lang, because I like honest persons, men of integrity. Kung sakali man, God willing, kung ipagpala, kung maging senador ka, what would be the meaningful legislation that you have in mind na magawin mo kung nandiyan ka na sa Senado? Ang unang-una po, Ginoong Pangulo, ay nakita ko po yung nailatag ninyong magagandang programa. Ang nais ko po ay may pagpatuloy ang mga yon. Unang-una na po yung ating infrastructure program na inyong naisulong. Nakita ko naman po talaga na sa panahon nyo lamang umabot yung 5.1% na ratio ng infrastructure spending sa ating GDP. Well, GDP. Hindi po nangyari yun sa mahabang panahon. Matagal na po ako sa Kongreso, Mr. President, ngunit naglalaro lamang po sa 2% ng ating GDP ang nailalatag na infrastructure program. Napaka-importante po nun sapagkat kapag nailatag yung infrastructure backbone po ng ating bansa, alam naman po natin ma-attract ang investments. Hindi lamang dito sa bansa natin, lalong-lalo na po sa ibang mga bansa na pupunta sa ating bayan para dito magbukas ng maraming negosyo. At yun ang magiging simula kung paano natin mapapalago ang ating ekonomiya. Sa Makatwid, napakarami po ninyong nagawa at ang isa pa po yung pundasyon ng ating pangkapayapaan, ating peace and order. Importante po rin yan sapagkat hinahanap din po, Mr. President, ng mga mamumuhunan yung stability ng isang bansa. Kapag magulo po yung bansa, hindi po ako maniniwala na talagang uunlad ito sa inaasahan nating pagunlad. At nakita ko rin po yung pagmamalasakit nyo, i-reforma ang ating lipunan. Yung pagsasakit po ninyo na talagang labanan natin ang droga at ilagay sa matatag na pundasyon ang ating bansa. Pagmamalasakit ninyo kung paano naitawid ang bansa natin sa pandemya. Siguro nga po, kung hindi tayo nabot ng pandemya, Mr. President, sa nakita kong paglakas ng ekonomiya natin, halos hindi tayo bumababa ng 7% per quarter. Talagang tinamaan lang po tayo ng pandemya, Mr. President. Kung hindi nga lang siguro dumating ito, nakita ko na siguro ang pinakamagandang antas ng ating ekonomiya. Gusto ko pong ipagpatuloy yun, Mr. President, at meron pa po akong nakita na kasi matagal na panahon po yung kuryente, yung pong presyo ng kuryente ay talagang mataas po. Hindi po natutupad yung layunin ng batas. Pagka 21 years ago, nakalagay po talaga affordable ang rates ng ating elektrisidad. Nalalaman ko po ang paraan kung paano sapagkat nandun din po sa provision ng batas. Problema lang, ang maraming kasamahan po natin sa Kongreso ay hindi naman po talaga nagsisikap na talagang ayusin yung dapat na ayusin. Nandun po yung mga provisions ng tinatawag nating ARCOA. Ito po yung renewable, ito po yung mga yung aggregation po at saka yung retail energy. Nandun po yung kung paano mabe-break up po yung monopolistic market ng distributors ngayon into a contestable market. Yun po yung paraan para maibaba natin ang presyo ng kuryente. At yun nga pong problema ng ating sakahan, Mr. President. Napakaganda po ng mga batas natin, hindi po nagkakaroon ng pagkakataon na maipatupad na mabuti sapagkat alam naman po ninyo, napakatindi rin po ng corruption sa bansa. Gusto ko rin po sanang makatulong doon sa paraan na inyong nais mangyari. Alam ko pong pinagsikapan ninyo. At nakita ko po yung isang paraan, Mr. President,
sapagkat sa matagal na panahon, kung mapapansin po rin yung Commission on Audit, ang modality po nila ay post-audit. Ibig sabihin po, mag-audit sila pagkatapos na ng programa, papasok sila pagkatapos na ng project, mag-audit sila pagkatapos ng fiscal year. Samantalang kung titingnan po natin yung State Audit Code of the Philippines, as sinasabi po niya ron ay preventive. Maging ang saligang batas po natin, Mr. President, ay sinasabi, if the internal audit control of an agency is inadequate or weak, dapat po ay magsagawa ng special measures or pre-audit ang COA. Ang palagi pong minamatwid ng COA, Mr. President, kaya post-audit sila, sapagkat pag nag-pre-audit daw po sila ay medyo babagal daw po ang pagpatupad ng ating mga infrastructure projects o namang programa. Sabi ko naman, ayan mo nang madelay ng konti. Ang importante po, masinop natin yung pera ng bayan. Kung makikita po natin, Mr. President, halos every year at halos lahat po ng ehensya ng ating pamahalaan, sang-ayon na rin sa ulit ng COA, ang dami pong anomalya. Pero palagi na lamang pong report, Mr. President. Wala naman pong nangyayari na malikom nila yung inulat nilang anomalya. Sana po ang dapat na mangyari ay masino, ma-prevent. Sapagkat yun po yung sinasabi doon sa Section 33 ng State Audit Code of the Philippines. It should be preventive. Hindi po dapat post-audit, dapat pre-audit. Yan po yung mga iba't ibang nais pong ayusin sana. Ang Department of Education, Mr. President, maaring sa ngayon ay alam na rin po ninyo sapagkat meron po tayong isang batas na nagawa natin 25 years ago. Sinasabi po doon ng DepEd, hindi na siyang dapat gumawa ng libro. Ang dapat na gumawa ng libro, mga private sector publishers, in order for us to develop a national book development industry para makapag-export tayo. Ito po yung batas, Republic Act 8047, kung hindi po ako nagkakamali. Pero hanggang ngayon, Mr. President, 25 years na po ang batas na yan. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin iwanan ng DepEd yung paggawa ng libro. Sa makatwid, sila po is in continuing contravention of the law itself. Kaya po hindi maayos-ayos sapagkat sila mismo nilalabag nila yung batas. Siguro po kung ako ang pagkapalad po ako, ang palalakasin natin yung oversight function po talaga. Yung totohanan at seryosong pagtingin at pag-aayos kung paano na-implement. Marami po tayong magandang batas, Mr. President, hindi lamang po talaga na ipatutupad ng maayos sapagkat kulang po tayo doon sa mga taong dedicated enough to look into these areas, Mr. President. Sad to say, ang ginawa itong karamihan mga members ng Congress is, alam mo na, ito yung walang ginagawa at pumasok lang dyan, lalo na yung mga mayaman, milyonaryo, may negosyo, simply to protect or enhance their finances sa pagkatao nila. But wala tayong mga crusaders kagaya ninyo na pag naumpisahan yung pag-usapan yung mali, that na follow up ninyo hanggang huli. Kagaya ng ginawa mo sa ABS-CBN. Pinalabas mo talaga lahat ng kalukuhan nila. So, doon ako nanonood, started to, and I said, I have found one of the men whose honesty I cannot question. Kaya pinapatakbo kita at tinanong ko kung anong magawa mo. In addition to what you have said, I said, maasahan ka ng ordinaryo na akong Pilipino by that time. That mayroon kang may tao dyan na ang pangalan si Rodante to help us in our campaign against corruption. Marami yung ano dyan na hindi, yung umpisahan lang tapos nawala na pagkatapos. They do not even bother to ask yung ahensya na napuntahan. O ito si whatever, kung mawa niyo, Senador Marcoleta. Saan, anong nangyari yung resolution namin na pinasa sa nawawalan in the maze of, sa karaming trabaho. Madali mawala yan. So, yung seal mo ng ni Rodante Marcoleta, doon ko nakita, na talagang pinupursigir mo hanggang to the end. And that is why, ang CBN, na-discover natin maraming mali at pwede talagang mahabol sila. And even sa back taxes and the falsification noon sa sinabi mo yung lupa na 4 hectares lang ba yan? It was made to appear when all in all it was 400 square meters or something. Yun. Doon dapat magpasalamat ng Pilipino na inilabas mo yun at magbayad sila ng wastong buwis. Maraming Rolante Marcoleta ang nasa dapat na sa Senado.